Hey guys, for today tuturo ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng devotion. By the way, ang devotion ay isang way natin para mas mapalalim pa yung relasyon natin kay Lord gamit ang pagbabasa ng Bible. And for today is day 81 ko na sa paggagawa ng devotion and pumunta ako sa dagat for today. And nais ko lang gumawa ng devotion dito kasi gusto ko rin kumonect sa nature. So yun nga, ako ay may ginagamit na format na tinatawag na SOAP or SOAP. Kasi may mga ibang Christian na ibang format din yung ginagamit nila sa paggagawa ng devotion nila. Yun nga, sa akin ang ginagamit ko ay SOAP. Pero before anything else, kailangan mag-pray ka muna, i-praise mo si Lord, itaas mo ang pangalan ng Panginoon at humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong pagkakasala. Humingi ka rin ng wisdom kay Lord na maintindihan mo yung gagawin mong devotion. So S, ang ibig sabihin ng S sa SOAP ay scripture. It's either verses or chapter ang babasahin mo doon. Ang O naman ay observation, kung anong na-observe mo sa verse and chapter na yon. Ang A naman ay application at kung paano mo to may apply sa buhay mo. At ang P ay prayer mo sa ginawa mong devotion. For example, ang verse ko ngayon ay nasa Matthew 14:26-33 nung naglakad si Jesus sa dagat at inaya niya si Peter na maglakad din sa dagat. Subalit, nung lumakas yung hangin ay natakot si Peter at lumubog yung paa niya sa dagat. Kadalasan, ganito rin yung journey natin na sa Christian, yung pananampalataya natin kay Lord. Alam natin na si Lord yung tumatawag sa atin, subalit nang dumating yung malakas na hangin ay lumulubog yung pananampalataya natin sa Kanya. Dapat na mag-focus tayo kay Lord at kung ano man yung nilalakaran natin, tayuan natin yun kasi alam natin na si Lord pa rin yung nandoon sa dulo. Andyan ang Panginoon para alalayan tayo sa mga journey natin na to. At sana may natutunan ka sa video na to kahit konti. Patuloy lang tayo kay Lord. God bless, kapatid.